Hey guys, what's up? Arvin here. Today in this video, ipapakita ko sa inyo si Windows 11. Okay, hey guys. Kagabi, last night, June 24, in-announce na ni Microsoft ang kanilang bagong version or bagong release na Windows 11. Unfortunately, hindi nyo pa mada-download or ma-upgrade ang inyong system ngayon. Merong system requirements ang Windows 11, and fortunately, I was able to get a hold of copy ng Windows 11. And kung gusto nyo, tuturuan ko yung gumawa ng USB installer na pwede mong i-install sa kahit unsupported na Windows device or na computer. Kasi kahit nga sa aking netbook na Acer Aspire 1 na D255E, may Intel Atom processor na 1.2 GHz at 2 GB ng RAM. Eto, nagra-run. Pero although hindi siya ganun ka-smooth, pero magagamit mo pa rin siya at least kasi nakatambak lang sa bahay. Ngayon, kung baka gusto nyo bilhin nyo. Message nyo lang o comment nyo lang sa comment section. Tawaran nyo na lang. Tapos, in-install ko rin siya sa Teclast F7S. Suwabe, ang galing. I mean, mas maganda. Eto, pakita ko sa inyo. Ganito itsura niya eh. So, makikita niyo, meron parang blue na parang table napkin na pinold-fold. Na isa lang yan sa mga themes. Actually, meron yan dark, meron yan light, meron glow. So, kayo na bahalang mamili doon. Ang noticeable lang talaga doon sa ng Windows 11 is yung taskbar, yung Windows logo. Simula dati nasa dulong kaliwa. Kung nasanay ko yun from, actually, Windows XP pa nga lang, nandun na sa dulong kaliwa yun. Ngayon, nasa gitna na. And lahat ng mga pinned apps mo, nandun na rin sa gitna. Wala na rin yung live tiles. Pag kinlik mo yung start logo o yung Windows logo, yung start menu, wala na yung live tiles. Okay, so tinanggal na nila yun. Ewan ko, may gumagamit nun. Pero maganda na rin. I mean, ayan, katulad nga yan. And pag kinlik mo yung nasa taas, lalabas dun yung installed apps or apps. Yan, lalabas yun yung the usual na parang alphabetically arranged na applications na meron na in-install mo sa iyong system. Ang napansin ko pa parang, yun nga, para siyang medyo glassy yan dating. Tapos yung mga corners niya rounded na. Maganda. I mean, pleasing sa mata pag ginamit mo siya. Kasi sinubukan ko, since naka-install na nga sa laptop, sinubukan ko siyang gamitin, browsing, magawa ng mga word processing. Maganda. I mean, mas smooth siya. Mas smooth, mas mabilis kaysa sa Windows 10. So, yung mga naka-Teclast F7S dyan, antayin nyo ma-release ang Windows 11. And I would highly suggest for you to do a fresh install. Mas maganda kasi yun kaysa sa upgrade. Although, ang upgrade from Windows 10 to Windows 11, sabi nga lang, it is annoyingly smooth. Alam mo, parang walang nabago. I mean, click mo lang yung i-mount mo yung ISO, click mo yung installer, and then you will be given an option to upgrade without losing all your files and settings. Okay, so yun yung ginawa ko doon sa desktop. Swabe ng pagkaka-transition unlike dati from Windows 7 to Windows 10. Pero ito, Windows 10 to Windows 11, ang swabe ng transition. Yun lang, pagka ginagamit mo na, well, it's operating system. It's just a base system para sa inyong application. So, nasa sa inyo. Kaya lang yun nga lang, if you're used to using Windows 10, tapos in-upgrade mo siya to Windows 11, mapapansin nyo mas snappy ang response ng mga applications once na ginamit nyo. So, ano pa? Yun nga, kung gusto nyo na, halimbawa, you were able to get a hold of dun sa Windows 11, kung gusto nyo, tuturuan ko kayo paano gumawa ng installer, ng USB installer ng Windows 11. Okay, so para ma-try nyo rin
Ayun yung system. And ito pa, what else? Meron pa ba akong idadagdag doon maliban doon sa mga themes? Yun, sa games, okay. Nga pala, nahalala ko. Games! Although hindi ako gamer, hindi ako nag-games sa computer. Hindi ako more on sa software lang talaga ako. Pagdating sa mga games, meron mga ibang, ito yung mga result ng mga benchmarks na ginawa ng ibang tech YouTuber. Okay, nandyan din yung pangalan nun. So hopefully hindi nila ako i-copyright. Okay, kanila yan eh. So, pero ang base sa testing nila, maganda rin ang performance ni Windows 11 when it comes to gaming. Kasi my understanding, maraming bloatware ang tinanggal ni Microsoft from Windows 10 para to Windows 11. Kasi parang si Windows 11 is, yun nga, it's an upgraded version of Windows 10. Promise, I mean, if you will be able to get a chance. Pinaka nagustuhan ko dyan yung nagustuhan ko dyan yung i-connect mo yung Android phone mo. Meron dun kasi option, i-connect mo yung iPhone or iOS. Though hindi ko na-test, wala kasi akong iPhone. I mean, iPad, pero not sure kung pwede yun. Hindi ko na muna tinest. So, since meron ako Android, tinesting ko yung Android. Galing, i-connect ako yung aking Samsung Galaxy Note 8. Makaka-receive and reply ka ng text. Yung mga notifications mo, pwede ka mag-reply doon kahit wala naka-install na applications nung application na nag-pop up doon sa notification mo. Kasi halimbawa, meron Viber, Messenger, Facebook Messenger, makaka-reply ka dun sa notification lang. Galing. Tapos yung emoji, yan, emoji na rin, mas maganda. Yun. So if ever you will be able to get a hold of yung ISO, or if once na na-release na talaga yung final release ng I understand sa ano pa yan later this year, na i-release ni Microsoft ang Windows 11 for an upgrade. Pwede nyo rin i-check yung inyong system sa kanilang website. Meron kayo download na software para i-check nya if yung hardware nyo is suitable for the Windows 11. Pero kung halimbawa hindi siya yun nga, sabi ko sa inyo, may paraan ako para ma-install nyo yan sa desktop just in case na gusto nyo lang subukan. So, there you have it. Ayan lang aking take sa Windows 11. Nothing much to say dahil it's just an operating system. So, yun lang. Nabago lang talaga yung more on sa aesthetics. Pero, yun din. Tsaka sa performance. Bumilis din naman. So, kudos sa mga Microsoft team. Maganda yung inyong ginawa. And yun lang ang aking take. So hopefully sa pag talagang final release, mayroon pang changes na makikita sa Microsoft. So tingnan natin, baka mabago rin ang isip ko, baka mag-Windows na rin ako all throughout yung gagamitin ko sa system. Although sabi ko nga, Windows or operating system it's just the base of your applications na ginagamit nyo. So there you have it. Sana nagustuhan nyo yung aking video na to. Kung nagustuhan nyo, don't forget to hit the like button. At kung gusto nyo rin na mapanood pa yung mga iba kong mga susunod na i-upload, like yun nga, tulad sabi ko, paano gumawa ng installer, USB installer, mga iba pang, kung may mga gusto pa kayong malaman tungkol sa Windows 11, gusto nyo i-try natin sa Windows 11, just leave your comment there down to comment section. And don't forget to hit subscribe. Okay? And last but not the least, Kapmao, shout out Manila Hotel Room Service. Okay? So, see you all in my next video.